Hi there! In this video, I'll share with you at least 14 ways and how you can potentially earn more money aside from getting it from your basic pay as a call center agent here in the Philippines. I use some of the techniques that I'll be mentioning here, and so make sure to stay tuned until the end of this video if you wanted to earn more than what you are currently earning. If you're interested, just keep on watching. Number one na paraan para kumita ka ng mas malaki as a call center agent ay maging performer ka pagdating sa work para magkaroon ka ng performance incentive. Para magkaroon ng performance incentive, kailangan mo lang ipasa yung mga key performance indicators kagaya ng average handling time, satisfaction rating ng mga customers, which means dapat positive yung survey mo, pati na rin yung resolution rates at iba pang factors para magkaroon ka ng KPI na positive. I myself, nagkakaroon ako ng monthly incentives na either 5K, 10K, or up to 14,000 pesos monthly on top of my basic salary. At dahil yan sa napapasa ko yung mga metrics na sinet aside ng company namin. So, dito ito nung billing agent pa ako sa telco account. Pero kahit nung nag-work ako sa retail, meron din kaming 5,000 pesos monthly na incentives kapag na-hit mo yung mga metrics kagaya ng attendance at ng ating, yun nga, survey. Kasi survey, I think, ang isa sa mga pinakatinitingnan pagdating sa performance incentives. So, kung ikaw ay baguhan pa lang sa industry na to, make sure na maging alert ka, alamin mo na kaagad kung ano yung mga incentives na available sa account ninyo, and at the same time, alamin mo kung paano mo makukuha yung incentives na yon by making strategic decisions or strategic ways on how you can earn that. So, normally kasi pinapakita naman sa dashboard ng mga supervisors natin yung performance natin. So, pwede nating i-assess kung maganda ba yung performance natin sa end na to or hindi para syempre makabawi tayo. And at the same time, maipasa natin yung mga metrics at mag-earn tayo ng mas malaki. Number 2 ay ang tinatawag na attendance bonuses. Take note, hindi lahat ng company ay nagbibigay ng ganitong klase ng bonus kasi maraming company ang naniniwalang hindi na kailangan magbigay pa ng bonus kasi natural lang na dapat pumasok ka naman talaga everyday sa work kasi nga work mo yon at talaga namang required kang pumasok. Pero merong mga companies na kapag ka 100% yung attendance mo all throughout the year, meron silang binibigay sa'yo na special award or mga incentives na ibinibigay lang sa mga hindi pala absent, lalong-lalo na sa mga perfect ang attendance. At ako, nung nag-work ako sa Concentrix back then, isa sa mga metrics para magkaroon ng incentive ay perfect attendance. So, make sure na palagi tayong on time at hindi uma-absent. Number 3 na paraan para mag-earn tayo ng mas malaki ay magtrabaho tayo during national holidays dahil pinapabura ng batas natin ang 200% na increase sa ating salary during national holidays. Halimbawa, ang Christmas, kapag pumasok tayo ng araw ng Pasko, times 2 ang ating ma-earn. So, kung ang daily rate mo ay 1,000 pesos, magiging 2,000 pesos yan pagdating ng Christmas. Kahit hindi naman national holiday, meron pa rin namang at least a 30% na increase doon sa salary mo. Minsan nga, pwede pa siyang lumaki ng like triple pay. For example, day off mo nung Christmas, tapos pumasok ka, and at the same time, Christmas yon. So, magiging rest day overtime siya. So, magiging triple pay ang bayad sa'yo. So, that's another way para mag-earn ka ng mas marami. Ibahin mo yung mindset na karamihan kasi sa ating mga Pilipino, gustong-gusto nating nagpapahinga tayo during holidays, yung wala tayong ginagawa, wala tayong pasok. Pero kung ikaw ang tipo ng call center agent na gusto mong mag-earn ng mas malaki, then I highly suggest na pasukan mo yung mga holidays dito sa Pilipinas. Number 4 na paraan para ikaw ay magkaroon ng mas malaking kita ay mag-overtime ka. Meron tayong tinatawag na overtime pay at kadalasan sa mga BPO companies, lalong-lalo na ngayong bare months, queuing talaga yan. Sobrang daming customer increase. Kaya marami ding supervisors ang nanghihingi ng extra hours pagdating sa work. Yung iba mandatory, yung iba naman hindi ka pipilitin. Pero if you are aiming to earn more monthly, then I suggest na mag-overtime ka na lang. So, alam ko na minsan
pagod na tayo, iniiwasan nating mag-overtime dahil syempre time na natin yun para sa sarili natin. Pero kung may mga goals ka naman na kailangan ng maraming pera, then mag-overtime ka na lang kasi extra money din yun. As compared sa, for example, wala ka namang gagawin sa bahay, di ba? O tapos enough pa naman yung tulog mo or pahinga mo pagdating mo doon, then yun. Ako, nag-overtime din naman ako dati. Yung pinakamatagal kong overtime ay 2 hours, madalas 30 minutes lang. So, ikaw, kung gusto mo mag-overtime like 30 minutes every shift, then hindi mo mamamalayan, malaki din yan pagdating ng bigayan ng sahod. Ang number 5 na paraan para mag-earn ka ng mas malaki sa pagiging call center agent ay ang tinatawag nating night differential pay. Para ito sa mga nag-work ng graveyard shift. Magkakaroon ka ng night differential kung nag-work ka between 10 p.m. to 6 a.m. So, make sure na maging strategic ka pagdating sa pagkuha ng schedule. Make sure na piliin mo yung time slot na 10 p.m. to 6 a.m. para ma-maximize mo ang night differential pay. Normally, 10% to as much as 20% ito ng base pay mo. Pang-anim na paraan para mag-earn ka ng mas malaki as a call center agent ay through referral bonuses. Ako personally, nagre-refer ako nung nag-work pa ako sa BPO, in particular sa VXI back then. Hindi ko pa alam yung Concentrix dati na may mga referral programs din pala sila, so hindi ko nasubukan. Pero nung nasubukan ko dito sa VXI, malaking bagay pala ito at hindi lahat ng agents ay ginagawa ito. Kaya kung meron man akong gustong gawin mo para mag-earn ka ng mas malaki, lalong-lalo na ngayong bare months, ramping at sobrang hiring ngayon sa mga BPO companies, ay mag-refer ka na mag-refer dahil may matatanggap kang incentives. Dito sa NCR, ang pinakamalaking incentive na natanggap ko ay 20,000 pesos. May time din na nakatanggap ako ng 10,000 pesos worth of groceries at hindi lang yon sa isang tao, kundi sa 2-3 higit pang tao. Nakatanggap din ako dati ng bag of rice. Maliit lang yun, like mga 5 kilos lang siya. Pero nangyari kasi yung referral na yun mga April. Pero kung mga bare months kayo magre-refer, malaki talaga yung cash incentives na matatanggap ninyo. And may mga naririnig ako dati na meron daw isang nagre-refer na taga VXI dati na yun na lang yung kinabubuhay niya, ang pagre-refer. At nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay through referral lang. So hindi siya umaasa sa basic pay niya kasi ang basic pay, for example, ay 20,000. Tapos kapag makakapag-hire ka naman or makakapasok ka ng 10 tao tapos 20K each, o magkano na yun, 'di ba? So malaking bagay din yun. Ang number 7 na paraan para mag-earn more ka ay magkaroon ka ng certifications or mag-upskill ka. Kami kasi dati sa Concentrix, meron kaming program kung saan kino-cross-train yung mga agents. So, for example, retail agent ako dati sa Concentrix, pero ginawa nila akong telco agent. So, meron kasing incentive yun. Meron kaming natatanggap na complexity allowance galing doon. So, another way yon para ma-boost yung ating income. Ito ay applicable lang naman sa mga companies na willing mag-train or mag-cross-train sa mga empleyado nila para adept or knowledgeable sila sa lahat ng proseso sa company at kahit saan sila ilagay ay pwede nilang i-handle yung call at maiwasan na rin yung transfer rate na masyado mataas kasi kung kaya mo namang i-handle, bakit mo pa kailangang i-transfer? Number 8 na paraan para kumita ng mas malaki sa pagiging call center agent ay magpa-promote. Meron kasi tayong mga internal promotions. For example, as an agent, gusto mo maging trainer, quality analyst, subject matter expert, team leader, o kaya naman operations manager, site director, and etc. Pwedeng mangyari yon as long as pasado yung mga KPI mo, maganda kang makisama sa mga katrabaho mo, and gusto mo talaga yung role na a-applyan mo. So, kung may mga opening na position sa inyo, then pwede nyong applyan yon. And I'm pretty sure na kung qualified ka, makakapasa ka. And good thing dito sa BPO, napansin ko, kahit bata ka pa, like as young as 21 years old or even 20 years old, pinopromote nila as long as capable kang i-handle yung pinapagawa sa'yo. Hindi kagaya sa, let's say, sa government na mga 40s, 50s ka na bago ma-promote kasi meron silang certain criteria na minimit. Ang pang-siyam naman na benefit na makukuha mo para or na dapat mong gawin para mag-earn ka ng mas malaki as a call center agent ay mag-cross-selling ka.
So, kapagka ang inyong account ay merong way para mag-upsell, then chance mo yon para mag-earn ka ng extra income. Ako kasi dati yung account ko as a telco agent, nag-upselling talaga kami and meron kaming tinatawag na Xfinity Exchange. So, every time na nakakapagbenta kami ng cellphones, meron kaming nakukuha na mga coins na pwede naming exchange into either cash o kaya naman ay mga gamit sa bahay. Ako personally, meron akong dalawang electric fan na hanggang ngayon ay nandito pa, ginagamit ko pa. Isang stand fan at isang yung nakaupo lang na electric fan. Pinagpalit ko siya. Pero nung nalaman ko na pwede pala siyang i-convert sa cash, ayun, kinonvert ko siya sa cash mula noon. So this is another way for you to earn more money as a call center agent. Number 10 na paraan para kumita ka ng mas malaki as a call center agent ay magkaroon ka ng multiple skills and at the same time, make sure na pasado yung iyong mga metrics at wala kang mga violations dahil may possibility na kung ayaw mo maging team leader, QA, at iba pang matataas na posisyon, pwede ka namang maging tier 2 or tier 3 agent. Personally, meron akong friends sa VXI. Actually, dalawa sila. Shout out to you, Jessa and Lizette. Currently, tier 3 agents po sila at nag-earn sila ng mas malaki kumpara sa mga agents na nasa tier 1 lang. I think yung basic pay ng mga tier 1 agent ay 20,000 pesos, tapos silang mga tier 3 agents ay nasa 25,000 pesos or even more. I'm not sure. Kasi syempre, tumataas din monthly ang kanilang sahod base sa kanilang performance. So, another way din pala yon to earn more na hindi ko nabanggit, which is yun nga, performance incentive or yearly increase. Number 11 na paraan para mag-earn ka ng mas malaki sa call center agent ay makipagpalit ka ng schedule sa mga ka-work mo na ayaw pumasok sa certain hours, lalo na kapag ka-holiday, para ma-maximize mo yung premium pay na tinatawag. Para lang naman ito sa mga gustong-gusto talagang mag-earn ng mas malaki at sa mga masipag talagang pumasok. Pero kung hindi ka ganon, pwede mong skip tong part na to. Ang pang-12 na paraan para mag-earn ka ng mas malaki as a call center agent ay ang paggawa ng mga freelance work or mga side hustle. Ako personally, nag-work ako sa call center when I was selling products on Shopee. So, isa kaming online seller kasama yung kapatid ko at tita ko, mga pinsan ko. And at the same time, meron din po akong itong YouTube channel. So, kahit po nag-work ako sa call center, meron akong freelance work, kumbaga, na ginagawa on the side. So, after work or during day off, ito yung pinagkakabalahan ko, yung gumawa ng videos. So, kung ikaw ay gusto mo rin gumawa ng videos at gusto mong kumita ng mas malaki apart from working as a call center agent, then pwede kang ganito. Kung gusto mo maging YouTuber, kung gusto mo maging kagaya ko na gumagawa ng mga videos para mabigay ng tips and tricks, then pwede din naman yon. Number 13 na paraan para mas malaki ang kita mo as a call center agent ay dapat language proficient ka, hindi lang pagdating sa wikang English, kundi na rin sa ibang lahi. For example, kung marunong kang magsalita ng Spanish o kaya naman Chinese, then pwede kang mag-apply as a bilingual call center agent kasi I heard na sobrang taas ng basic pay nila. It could be as high as 60,000 to 120,000 or even more. And that's just from your basic pay. So, kung multilingual ka, then mas marami ang ma-earn mong money as a call center agent. Number 14 na paraan para kumita ka ng mas malaki as a call center agent ay magstay ka ng mas matagal sa company dahil meron tayong tinatawag na loyalty pay. So, kung umabot ka ng 5 years, 10 years, 15 years, then may loyalty pay kang matatanggap at the same time, award na rin. Ako dati, meron akong team leader na umabot siya ng 5 years sa company. So, I believe nabigyan siya nung watch at syempre meron pang ibang benefits na matatanggap doon. It could involve monetary benefits, but I'm not 100% sure about that. But if you are the type of person na loyal ka sa employer mo, then there is a way for you to earn more apart from getting your base pay. And number 14 na paraan para mag-earn ka ng mas malaki ay mag-join ka sa mga contests na hiniheld ng company. Yes, may mga contest talaga sa BPO company. Halimbawa, gay ka, tapos mahilig ka sa mga fashion. Merong mga ginaganap kasi sa production floor kung saan
pagalingan ng gown, halimbawa, o kaya naman may mga contest, like, merong Mobile Legends na games, like, maglalaro kayo kung sino yung manalo, merong monetary benefits. So, yun, keep an eye on that na lang. Keep yourself posted sa mga latest na announcement galing sa HR, tapos i-take advantage mo lahat ng yon. Ibig sabihin, maging kontisera ka para mas malaki ang kitain mo. Yun lamang po, lahat ng mga possible ways para mag-earn ka ng mas malaki as a call center agent, bukod pa sa natatanggap mong base pay. So, kung may natutunan ka sa video na to, make sure to like this video, subscribe to this channel if you haven't already. Kung meron kang comments sa topic natin today, make sure to write that down sa comment section dahil mag-reply po ako sa mga yan. And at the same time, sa lahat ng mga shinare ko sa iyo ngayon, alin dito yung ginagawa mo na at alin-alin sa mga to ang balak mo pang gawin dahil nag-work ka na ngayon sa call center industry. So, I'll talk to you next time. Bye!